na nais nila. Kasi yung buhay nila, yung isip nila, damdamin nila ay pangmundo lang. So hindi nila nare-realize, hindi nila nararamdaman yung totoong pag-asa na ipinagkaloob ng Diyos sa buhay po natin. So, Paul begins, balikan muli natin ang Romans 15:13. Paul begins with the words, "May the God of hope fill you all joy and peace in believing, so that you will abound in hope by the power of the Holy Spirit." So, the word hope here refers to joyful and confident expectation of eternal salvation. Hindi po ito yung hope na inaasahan lang po natin na pangmundo na pag-asa. Kundi yung joy na nararamdaman po natin na mayroon tayong confidence. Bakit? We are expecting, alam natin, na nasa atin ang buhay na walang hanggan. So, in Christianity, hope is not a wishful thinking or a naive optimism. Instead, it is a settled confidence in the eternal and unchanging promise of God. Diba? Yan yung pinahawakan ng isang mananampalataya, yung promise ng Diyos sa Kanya. Anong sabi ang sabi ni Pablo sa Philippians 1:6, "And I am sure of this, that He who began a good work in you will bring it to completion at the day of Jesus Christ." Diba? Napakaganda. Alam ni Pablo, tiyak na tiyak siya. Sabi niya, "I am sure of this." Kaya tayo, mawawalan ka pa ba ng pag-asa? Manghihina ka pa ba? Diba? Sa sitwasyon mo ngayon, kahit may problema ka dumarating. Kasi pagdating ng 2026, ikay mag-aalala ulit. Sasabihin, ano kaya mangyayari na itong taong 2026? Diba? Anong iniisip ng tao sasabihin nila? 2026, be good to me. Diba? Kasi ang pag-asa ng tao dito lang sa mundo. Kaya iniisip nilang maging mabuti sana itong 2026 ngayon sa kanila, dahil ang pag-asa nila ay dito lang sa mundo. Diba? Kung ikay isang mananampalataya, hindi ganun ang iyong pag-iisip. Kung ano yung dumarating, good. Diba? Kaya ang panalangin natin, ihanda tayo ng mga bagay na hindi natin alam. Yun lang. Yung pinanghahawakan natin pag-asa, yung hope na pinanghahawakan natin, yung pag-asa na yun, ay yun yung promise ng Diyos sa atin. Diba? Kat napakaganda pakinggan. And I am sure, tiyak na tiyak si Pablo, that He who began a good work in you. Sino? Si Jesus Christ. Ginawa niya noon. Gumawa siya ng kabutihan noon at ito'y tatapusin niya in the day of Jesus Christ. Diba? Yung promise na yun, hindi niya papabayaan yung sinimulan niya at ihinto niya hanggang doon lang. Hindi po ganun. Kung ano yung sinimulan niya, yun ang tatapusin niya. Kaya yung katiyakan ng kaligtasan ay sigurado. Yun yung promise ng Diyos sa kanyang mga anak. Paul's description of God as a God of hope signifies that even when future seems uncertain and unpredictable, di ba? Hindi natin tiyak, hindi tayo sigurado kung ano yung darating na susunod na mga panahon. Di ba? Pero yung description niya is nandun yung kampante ka. Yung hope na nasa iyo. Yung hope na ibinigay sa iyo ng Diyos. Yung promise na ibinigay sa iyo ng Diyos. So God's steadfast love and faithfulness will keep our mind in perfect peace. Diba? Pag ikay may pag-asa,
Hindi pag-asa sa mundo, kundi ang pag-asa na ibinigay sa iyo ng Diyos. Wala kang pag-aalala. Anong dumating na problema sa buhay mo, itong taon, di ba? Kasi, ang tao, maraming nais, wish ko this new year ay ganito, wish ko ng, di ba? Kasi umaasa lang sila sa ganun. Ano sabi sa Isaiah 26? You keep him in perfect peace, whose mind is stayed on you because he trusts in you. Ito'y sa mga mananampalataya lang. Napakapalad. Napakapalad ng church na nahatiran ng katotohanan. Alam naman natin, nagkaroon na tayo ng comparison nung totoong church at hindi totoong church. Nakikita naman natin, binubulgar ng Diyos sa atin. Yung totoong nangunguna at hindi totoong nangunguna, di ba? Yung totoong nangunguna, yung pastor ay nagmamahal sa mga tupa, nagmamahal sa church ng Panginoon. Hindi pinapabayaan. Pero ano kayo nang nangyayari? Di ba? 2026, unang buwan ng taon. Anong ginagawa ng mga pastors ng mga Baptist? Or hindi lang Baptist? Siyempre, uunahin ang pagkakapirahan. First fruit. Diba? Yan yung number one kagad yung nasa isip nila. First fruit. Sila may control ng pera ng church. Kaya, iobliga nila yung tao. Yung mga membro, magbigay ng first fruit. Diba? Sabi nga nila, ang ibibigay mo, dapat yung buong sahod mo sa isang buwan o pwedeng hulugan. Nagkautang pa mo yung membro. Kawawa naman ang mga membro. Di ba? Kung isipin mo, unang sahod mo, buong sahod mo ibibigay. Ngayon, pwede naman daw hulugan. Pwede bang gano'n? Ang totoong church? Wala po. Kaya tama yung sinabi ni Pablo na ginagawa nilang ang salita ng Diyos ay nilalako nila. Pinagkakakitaan nila. Kaya ang Diyos nila, sino? Ang kanilang mga tiyan. Diba? Pero sa totoong church, ang hagad ng isang pastor ay kaluluwa. Kaayusan ng church. Yun ang hinahangad ng isang totoong pastor na nangunguna sa isang church. Paul prays that God of hope will fill us with all joy and peace. So, makikita po natin dito na yung hope would fill us with joy. Mayroong sunod-sunod. Ano po yun? Yung joy and peace. In other words, hope generates joy and peace within us, even in face of adversity. Kahit kayo may pag-asa, kahit kayo may problema, brother, dahil kayo may pag-asa, kahit hinaharap mo itong problema ito, masaya ka, kampante ka, hindi ka na babahala. Diba? Kasi yung reality, yung kagalakan na ibinigay sa iyo ng Diyos. In a biblical sense, joy is not a fleeting happiness derived from favorable circumstances. Yun ang definisyon ng tao, ng mundo, ng joy. Kung ano lang yung favorable circumstances na mayroon sila ngayon. Yun yung temporary joy. Temporary na kagalakan. Pero yung joy na binanggit dito is joy na eternal joy. Hindi po ito temporary joy. In the biblical sense, joy is not fleeting happiness derived from the favorable circumstances,
gladness of heart that comes from knowing God. Ito yung result ng pagkilala mo sa Diyos, sa totoong Diyos, sa buhay na Diyos. Yung pag-abay mo kay Kristo, ito yung realidad ng joy. And being filled with the Spirit, with the Holy Spirit. And furthermore, peace is not the absence of conflict. Diba? Nasasabi po natin, mayroong peace ito dahil hindi ito nag-away mag-asawa ngayong araw, kaya mayroong peace. Hindi po ganun ang definition ng peace na sinasabi dito. Kundi ito'y peace na ika'y kampante. Wala kang pag-aalala. Dahil alam mo, mayroon kang inaasahan, yung promise ng Diyos sa iyo. Furthermore, peace is not the absence of conflict, nor it is a subject feeling. To the contrary, peace denotes the notion of positive blessing produced by having a right relationship with God through faith in Christ Jesus. Ito yung peace na nagkaroon ka ng peace between a holy God and a sinner man. Diba? The combination of hope and joy and peace forms a spiritual triad that sustains and empowers believers. Hope inspires confidence in goodness and sovereignty of God. And this confidence in turn produces joy and peace as believers find rest in the unwavering love and eternal promise of God. Diba? Napakaganda. Ito yung heartfelt prayer ni Pablo sa mga believers to experience the fullness of God, of hope and joy and peace by the power of the Holy Spirit. Diba? Kahit hindi kayo may problema na hinaharap, naroon yung comfort ng Diyos sa iyo. When faced with moments of uncertainty, we must continue to depend on the power of the Holy Spirit, for without Him, we can do nothing. Wala. Kung walang Panginoong Hesus na nag-comfort sa atin, wala ka pag-asa tayo. Dahil lang in reality, yung pag-asa lang naman tao, kung hindi nakakilala ang Diyos sa tao, hindi nakakilala ang tao sa Diyos, ay ang pag-asa natin ay dito lang sa mundo. Yun lang ang tanging pag-asa ng tao. Dito lang sa mundo. Kaya pasalamat tayo na naabot tayo ng Diyos. Dahil kung hindi tayo naabot ng Diyos, ay wala. Tayo ay ganun pa rin pag dumating ng problema. Diba? Sa bahay, ganun din. Kaya, salamat sa ating Panginoon ng pag-asa na binigay niya sa atin, yung promise ng Diyos sa kanyang church na tanging hinahawakan. Yun lang yung tanging pag-asa natin na hinahawakan, yung promise ng Diyos sa atin. Okay? So, next, itutuloy natin sa susunod. Bago tayo magpapasalamat, awit muna tayo sa ating Panginoon. Okay? So, awit.